So what's up, kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Microbike San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Kung naghahanap ka ng underbone, 110cc at medyo wave type yung dati niyan, baka ito na yung hinahanap mo. So ito yung Microbike EXC 110 version 2. So alamin natin yung presyo nito at yung specification nito, kung sulit nga ba ngayong 2025. So tara, samahan nyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos yan. Old school effects out here. Yo, I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic. Doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1940. So ayun na nga ngayong 2025 update vlogs para dito sa EXC 110 version 2. Ayan, so ikutan na natin kung naghahanap ka ng wave type na motor, maporma din, and then tingnan natin kung ano nga ba yung mga pwede nating makomment dito sa motorcycle na to. So tara, walk around na natin. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, sa forma, kita nyo naman, underbone, talagang pwedeng pang business type. Pwede nyo rin tong, may mga gumagawa din nun, nilalagyan nila ng sidecar yung mga ganitong motorcycle. Depende talaga yun sa purpose natin. Kung bibili tayo ng motor, kailangan meron tayong purpose at kung para saan natin gagamitin. Hindi yung parang pangyabang lang, di ba? Kailangan may purpose lagi lahat kung bakit natin binibili ang isang bagay. Yun lang naman, yun lang yung natutunan natin, di ba? So, ayan, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED. Kita nyo ba? Ayan, naka-LED na yan. May park light din tayo rito. Signal light niya is bulb type pa rin to. Ayan, so meron din tayo rito maporma din. Maangas din yung datingan niya, lalo dito. So meron din yung MMC na sticker na 3D. Ayan, pero sana dito maglagay sila ng talagang emblem ng Microbike na logo nila. Ayan, medyo maalikabok lang kasi nasa kalsada tayo. So matte finish, kita natin yung mga shadow rito and then yung lining. Then dito naman side mirror yung nilalagay. So minimalist lang din yung ating mga decals. Meron tayo ditong white and gray. Dito naman yung EXC and then dito naman sa side minimalist lang din. Tapos meron tayong Microbike and then yung pangalan niya na EXC 110 version 2. Ayan. So meron pala ritong 3 bolts. Yung iba, nilalagyan to ng basket sa harap. Meron namang nabibili nun. Alam ko sa Shopee or Lazada, merong nabibili na ganon. So, baka trip nyo maglagay ng basket sa harap para in case na mamalengke kayo, meron kayong lagayan, 'di ba? So, sa kanyang front fender, malaki din eh. Tapos maporma din. May lining din siyang ganyan, no? And then, mataas din yung clearance niya dito. Tapos, mahaba din extension, may reflector, side by side, naka-telescopic fork, maganda yung paint job, yun o, sumasabay. So naka-wired spoke tayo rito. Ang kanyang size is 2.5 by 17, tube type pa rin naman to. And then dito naman sa side, meron tayo ritong single disc brake and then naka-dual pad caliper tayo rito. Yan. So air cooled and carburetor, Euro 3. And tingnan nyo naman, meron din tayong open part dito para sa ating carb. So in case na mag-a-adjust tayo, hindi na tayo mahihirapan dyan, diba? So dito naman yung makina, simpleng-simple lang din. And then meron tayong MMC na naka-engrave din dito. Kickstart, simple lang din. Yan lang din yun. Tapos foot pegs para sa rider natin, hindi siya napipflip, combination ng rubber and metal. Yung kanyang rear brake pedal, medyo matigas tong isang to. Ayan. So, adjust. Kailangan i-adjust to rito. Ayan. Kailangan i-adjust yan doon. Yung spring niya rito. So, meron lang tumatama. Ayan. Diba? So, ayan. Meron naman tayo rito na angkasan. Ayan. Yung kanyang foot pegs para sa angkas is yung style niya rin. Maganda rin yung paint job dito. Parang may mga glitter effect din siya. And then, dito rin sa part na to, glossy finish din. Sa tambucho, ayan o, meron din tayo ritong cover.
Cover din, metal. Ayan, metal din ang isang to. Simple lang din yung ating tambucho. Metal din ang dulo nito. And then meron tayong swing arm. Medyo maliit lang din. Naka dual shock tayo rito. Drum brake, wide spoke, meron din tayo rito. Tapos ang kanyang size sa likod ay 2.75 by 17. Ayan. So dito sa side is yung Microbike EXC110 version 2. Ayan. So dito naman sa harap, pwede tayo rito maglagay ng bracket, oh. 'Di ba may mga nabibiling ganun, tapos pwede natin paglagyan ng gamit. Ayan, total naman meron tayo ritong utility hook, and then meron din tayo ritong USB charging port. Ayan, so sa mga mahabang biyahe, pwede tayo mag-charge. So, yun nga lang, wala tayong side pocket dito. So, sana dito, naglagay na lang din sila ng side pocket, 'di ba? Dito sa part na yan. Dito, okay? So, dito naman, matte finish din to. Ayan, oh. Tapos, magaspang yung datingan. May mga style siya rito na pag ganyan. So, ma-appreciate mo yung mga ganyang design na. So, sa upuan, sobrang lambot din ang upuan niya hanggang dito sa OBR natin. And then may mga stitches din tayo rito. Yan. Meron din tayong compartment. Wala tayong ano dito, helmet hook. Pero meron tayo rito ang compartment at dito rin yung ating battery. Ayan. So kahit pa paano meron tayong mapaglalagay ng mga basic tools natin at konting gamit, 'di ba? So yung gas tank niya. So sana din dito, comment ko is sana meron silang goma na nilalagay. Ayan. So grab bar, para din siyang binalot na carbon fiber finish. Yan. So sa taillight niya, ito, medyo kakaiba yung taillight na ito. Tapos ano din siya, LED, and then signal light niya. Ayun yung datingan niya. Ang laki din ng style, oh. Kakaiba din. Plate light, meron tayo rito. Wala pa din yung ating fender. Ayan yung style niya. And meron tayo rito chain cover. Sprocket size, anong size na ito is 3060. Ayan. So naka dual head shifter din tayo rito. Yung foot pegs niya is combination ng rubber and metal din. Ayan. Yan yung datingan niya. So meron tayo rito sa side na hazard, utility hook. Yan nga. Tapos ignition natin dito, simple lang. And then yung susi, yan naman yung style niya. So, sa kanyang panel gauge is naka-upright position din. Maganda rin yung forma, no? Kakaiba lang din yung forma niya. So, meron tayo ditong analog type na panel gauge. So, dito naman is yung kanyang fuel gauge. Dito naman yung gear indicator na 1 to 4. Signal light pag naka-high beam. And then, speedometer and odometer. So, switches natin dito, meron tayo ditong park light, headlight, electric starter, lever natin dito, medyo manipis lang to, maliit lang. Tapos smooth naman yan, grip natin is maliit lang din, payat. Pero yung throttle, mababaw. Okay, side naman, meron tayo ditong high and low, busina, signal light, and choke. Ayan, so wala tayo ritong flasher. Tsaka semi-automatic ang isang to. Grip niya, ayan. So, sakyan naman natin ang isang to kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko ang ganitong motorcycle. Alamin na rin natin kung magkano to. Ay, siyan. 42 now in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is hard, and so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a... So ayun na nga, ngayong 2025, ngayon na lang ulit tayo makakapag-update nitong Microbike EXC110 version 2. And tingnan nyo naman, wave type yung datingan niya, underbone, mura, matipid, pero carb type pa rin naman to kung hindi ka naman maselan. Pero ayan, sa forma niya, tingnan nyo naman, di ba? Pogi din ang isang to eh. Meron din siyang ibubuga.
Meron din siya ibubuga. So, ngayon, side stand natin muna. Ano nga bang itsura niya kapag sina-side stand? So, mukhang okay naman. Lalo sa mga alanganing lugar. 5 to ang aking height. Sakyan na natin yan. Ayan. Medyo mataas tong isang to. Tapos, bukaka tayo. Sobrang tingkayad, pero no worries. Kayang-kaya nating i-manage to. Manageable naman siya. Magaan yung motor. Ayan, di ba? Pwede nga natin bitawan yan eh. Oh, di ba? So, unang upo. Ngayong 2025 dito sa motor na to, napansin agad natin yung foam sa kanyang upuan, malambot. Gusto ko yung upuan na to. Tapos yung shock niya, lambot din. Sa harap, malambot din. Maganda rin yung play. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Ayan, hanggang dito lang siya. Pero legroom, malawak. And then, yung space dito, malawak din. Meron tayo ritong helmet hook or utility hook na pwede natin paglagyan ng mga gamit. Pero merong mga nai-install dito sa part na to, dito sa unahan, mga bracket para at least hindi nagagasgas yung part natin dito, di ba? So, ayan, sa OBR natin maluwag din, tapos komportable naman siya. Upright position din tayo rito. Sa long ride, okay na okay din to. Short ride, pamalengke, or kahit saang ride, pwede ang isang to, no? Wala namang ano yan wala naman sa taas ng CC yan, diba? 110cc, pwede yung i-long ride. Kung hindi ka naman masyadong nagmamadali, chill lang yung ating rides, pwede ang isang to. Ayan. So, ang gaan ng motor, oh. Diba? Ganito yung tsura natin kapag nagra-rides. Ayan, diba? Sobrang simple lang. Sobrang relax lang yung ating position dito. Ayan, napakagaan. So, ayun, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ni Microbikes and Rafael para rekta na kayo sa kanila mag-inquire. So, alamin natin magkano nga bang ganitong motorcycle. Sunod na natin yan. So, tara. Center stand muna natin. Ayan. Magaan yung motor talaga. Tapos, center stand. Yun, oh. Ayos. So, yun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 42,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din yan sa installment. Baka willing kayong kumuha ng hulugan. Ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment, kanilang terms, at syempre yung rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle sa presyo niya? Para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-comment dyan sa comment section kung ano nga ba yung mga naging experience nyo motor na to. Ayos na ayos yan, di ba? So, yun na mga boss, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Marty. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.